Opo, dito tayo sa IGL na nababanggit po yung Internet Gaming Licenses. Medyo nagkakaroon ng kalituhan kung ano bang kaibahan nito dito sa Pogo. Yung pong IGL, ayan po yung lisensyado. Dati rin pong mga Pogo yan, pero nung pong nagkaroon po ng pagriripaso ang PAGCOR at ang aking nga pong pagkakaalam, batay po dun sa nakala po rin na impormasyon, mahigit 200 po dati yung mga Pogo operators. Ngayon po, yung pong IGL, humigit kumulang mga 40 na lang po, 43, batay po dun sa naipagkaloob na informasyon sa amin ng PAGCOR. At ito po ang mga lisensyado. Yung the rest po siguro, naririyan pa, ito po siguro yung mga nare-raid na illegal ang operasyon, illegal ang mga activities. At kami naman po sa Department of Labor and Employment, ayaw din po namin ng mga manggagawang Pilipino nagtatrabaho po sa illegal na kumpanya na hindi po tumatalima sa mga regulasyon ng ating pamahalaan, particular po yung mga regulasyon ng PAGCOR. At lalo na po na naglalagay sa panganib at pinsala sa kalagayan ng ating mga manggagawa na nagtatrabaho po dyan sa mga illegal na nag-ooperate na wala naman po silang pagtalima sa regulasyon ng ating pong pamahalaan. Oo, so madaling salita, Secretary, itong IGL, lihitimong Pogo. Pogo pa rin ito. Nirebrand yan, pinalitan ng pangalan, naging Internet Gaming Licenses para nakafocus talaga. Ito lang ang dapat na ginagawa niyan. Kung matatandaan mo, medyo sa zona ng ating Pangulo, kanyang madiin na binatikos yung mga gumagamit ng lisensya dati na involved sa mga illegal activities na outside yung pinagkaloob sa kanila na lisensya at dapat ay talagang mahinto yung ganyang klaseng gawain. Bago ko lang ipasa kay Partner Admar, kasama ko po dito, Secretary, huli na lang na tanong, kabilang din ho itong Internet Gaming Licenses, yung mga workers po nito ang bibigyan ng ayuda, tulong ng DOLE, at kabilang din dito sa mga ipinagbabawal ng Pangulo. Kasama po yun, wala pong distinction na matandaan nyo, ang nabanggit ng Pangulo, all, ang pinanggalingan po ng IGL ay Pogo. Kaya nga po nagkaroon ng tinatawag na rebranding po. Ang PAGCOR, ang layunin ay talagang ma-cleanse sana po yung listahan dahil sobra po ang dami ng nag-ooperate at yun nga ay kinakailangan talagang ma-regulate. Bagamat nagbibigay po yan ng hanap buhay sa ating mga manggagawa, dapat po ay mapangalagaan natin ang kaligtasan, kalusugan at kalagayan po ng ating mga manggagawang Pilipino.